parang liha. Yun ang tunog ng bawat paghinga ni Ines. At sa bawat pag-aspas ng hangin palabas sa kanyang mga labi, pakiramdam ni May ay kasama nitong nauubos ang sarili niyang lakas. Ilang gabi nang ganito, nakabantay sa tabi ng kama, pinupunasan ang noo ng ina, pinapalitan ang basang bimpo. Ang amoy ng gamot at lumang kahoy ay kumakapit na sa kanyang damit, sa kanyang buhok. Mali ang pangalan, bulong ni Ines. Ang mga matay pikit ngunit ang mukha ay puno ng paghihirap. Shh! Nanay, magpahinga na po kayo. Sagot ni May. Ang boses ay pagod at halos paos na. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Malamig, napakalamig, kahit nabalot ito sa kumot. Ang pangako, Mime, ang pangako. Hindi maintindihan ni May. Mga salitang paulit-ulit na binibigkas ng kanyang ina sa mga sandaling nagigising ito mula sa isang masamang panaginip. Biglang lumamig ang hangin sa loob ng kwarto. Isang kakaibang lamig na tumatagos sa balat hanggang sa buto. Napatingin si ngunit biglang humigpit ang hawak ni Ines sa kanyang kamay. Napabalik ang tingin ni May sa ina. Nakadilat ang mga mata nito. Nakatitig sa kanya. Hindi. Parang tumitingin sa kung anong nasa likuran niya. Isang titig na puno ng takot, puno ng babala o huwag mong at doon. Isang huling marahang pagbuga ng hangin. Bumagsak ang kamay ni Ines. Nawala ang tunog ng lihang humahagod sa hangin. Katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Tanging ang mabilis na kabog ng dibdib ni May ang maririnig. Napaluha siya, niyakap ang katawan ng ina na hindi na humihinga. Ang mukha'y isinubsob sa kumot na amoy pawis at sakit. Nay. Ilang sandali siyang nanatiling ganoon hanggang sa may narinig siyang kaluskos. Hindi galing sa loob ng kwarto, kundi sa labas. Mga yabag. Mahina, parang mga paang nakayapak sa sahig na kahoy. Dahan-dahan, pinigil ni May ang kanyang paghinga. Nakikinig. Papalapit ang mga yabag, papalapit at huminto. Sakto sa tapat ng pinto ng kwarto. Naghihintay siya. Naghihintay ng katok o ng boses o kahit ano, pero wala. Katahimikan ulit. Isang katahimikang mas mabigat, mas nanunuot. Dahan-dahan siyang tumayo, bawat galaw ay maingat. Ang bawat kirinig ng sahig ay parang sigaw sa gitna ng gabi. Sinilip niya ang maliit na siwang sa pinto ay walang anino. Walang ilaw. Sa nanginginig na kamay, dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Nag-click ito ng malakas. Itinulak niya ang pinto. Walang tao. Tanging ang madilim na pasilyo ang sumalubong sa kanya. At ang malamig na hangin hindi niya alam kung saan nanggagaling. Isinara niyang muli ang pinto. Nilak ito at sumandal. Napatingin siya sa kama. Sa nakabukas na palad ng kanyang ina, may isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng bombilya. Isang maliit na anting-anting na mahigpit na hawak ni Ines hanggang sa kanyang huling hininga. Lumipas ang mga araw na parang usok. Puno ng mga pabulong na dasal, ng amoy ng kandila at bulaklak, at ng mga bisitang hindi matitigan ni May sa mata. Ang bahay na dati puno ng tinig ni Ines ay isa ng malaking katahimikan. Habang nililigpit ang mga gamit sa kwarto ng ina, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang lumang baul na kahoy sa paanan ng kama.
Ang baul na laging sinasabi ni Ines na huwag bubuksan hanggat hindi pa tamang panahon. Baka ito na ang panahon. Mahigpit ang pagkakasara nito pero hindi nakakandado. Nang buksan niya, sumalubong sa kanya ang amoy ng alikabok at lumang papel. Sa ilalim ng mga damit at ilang lumang litrato, nandoon ang anting-anting na hawak ng kanyang ina. At sa ilalim nito, isang kwadernong balot sa tuyo at maitim na katad, isang talaarawan. Nanginginig ang mga kamay ni May habang binubuklat niya ang mga pahina. Sulat kamay ni Ines, pamilyar, ngunit sa bawat salita, may bakas ng takot. May isang madilim na puwersa. Isang anino na matagal nang nagmamasid sa aming pamilya. Isang pangakong hindi dapat mapako. Isang utang na dapat bayaran. Utang? Pangako? Anong pinagsasabi ni nanay? Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Mga salaysay tungkol sa mga gabing hindi makatulog si Ines, sa mga aninong nakikita niya sa bintana, sa pakiramdam na palagi siyang pinagmamasdan. Pakiramdam na pamilyar kay May. Biglang tumunog ang telepono sa sala. Halos mapatalon si May sa gulat. Masyadong malakas ang tunog nito sa gitna ng katahimikan. Nag-aalangan siyang tumayo para sagutin iyon. Hello? May apo. Si Lola Mabel mo ito. Ang boses sa kabilang linya ay malumanay. Masyadong malumanay. Parang pulot na may halong lason. Lola, sagot ni May. Ang boses ay halos pabulong. Kumusta ka na, apo? Nabalitaan ko ang nangyari sa iyong ina. Nakikiramay ako. Kailan ang libing? Darating ako. May diin sa huling mga salita. Hindi iyon tanong, kundi isang pahayag. Okay lang po ako, La. Sa Sabado po. Mabuti. Mag-iingat ka palagi, apo, ha? Lalo na sa gabi. Maraming hindi maganda ang gumagala kapag madilim. Pagkatapos ng tawag, bumalik si May sa kwarto. Dala ang isang kakaibang kilabot. Bakit parang may iba siyang narinig sa boses ng kanyang lola? Isang babala o isang pagbabanta? Umupo siya ulit sa sahig at muling binuklat ang talaarawan. At doon, sa isang pahinang halos mapunit na sa kalumaan, nakita niya ang isang sulat na mas mariin at mas nanginginig. Huwag mong sasabihin ang pangalan niya sa gabing may 9 na buwan. Bubuksan mo ang pinto. Bubuksan mo ang maling pinto. Sa ilalim ng sulat na iyon, may nakasuksok na isang maliit na litrato, kupas na. Isang batang Ines na nakangiti. At sa tabi niya, isang babaeng mas matanda, nakatitig ng diretso sa kamera. Ang ngiti nito ay masyadong matamis, halos nanunuya. Kilala ni May ang babae, si Lola Mabel. Kasabay ng pagkilala niya sa mukha sa litrato, isang malakas na klik ang narinig niya mula sa itaas. Namatay ang ilaw. Kadiliman. Halos 1 oras siyang nakaupo sa dilim. Yakap ang tuhod, hawak ang talaarawan. Ang hangin sa labas ay tila huminto at ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang paghinga na parang sigaw sa loob ng kanyang dibdib. Nang sa wakas ay bumalik ang kuryente, hindi man lang siya natuwa. Ang biglaang liwanag ay mas nagpatingkad lang sa mga anino sa bawat sulok ng kwarto. May isang pangalan sa talaarawan na paulit-ulit na binanggit ni Ines. Mang Teban. Isang matandang albularyo sa kabilang dulo ng kanilang barangay. Isang kaibigan. Kinabukasan, bago pa man tumirik ang araw, nagpasya si May. Kailangan niya ng mga sagot.
Ang daan papunta sa bahay ni Mang Teban ay maalinsangan. Kailangan niyang daanan ang malaking puno ng balete na tila isang higanteng nagbabantay sa kanilang lugar. Ang mga sanga nito'y parang mga kamay na nakaumang sa langit at ang mga baging na nakabitin ay parang mahahabang buhok. Sabi ng mga matatanda, huwag daw mag-iingay kapag dumadaan dito. Baka magising ang mga hindi nakikita. Nang makarating siya sa maliit na kubo ni Mang Teban, sumalubong sa kanya ang amoy ng pinakuluang mga halamang gamot, ng insenso at ng mamasa-masang lupa. Nakaupo ang matanda sa isang silyang tumba-tumba, naghihimay ng mga dahon. Mang Teban, tawag ni May. Tumingala ang matanda. Ang mga mata nito ay malalim, parang nakita na ang lahat ng lihim ng mundo. Inaasahan na kita, Hidya. Ipinakita ni May ang tala-arawan. Hindi na nagulat si Mang Teban. Tumango lang siya, malungkot ang mga mata. Matagal nang lumalaban ang iyong ina. Sabi niya, ang boses ay mahina. Pero may mga utang na hindi nababayaran ng pera. At may mga pangakong hindi kayang sirain ng kamatayan. Anong utang po? Anong pangako? Desperadong tanong ni May. Umiling si Mang Teban. Hindi sa akin nararapat na magsalita, Hidya. May mga kasabihan ang matatanda na mas mabuting hayaan na lamang na manahimik ang nakaraan. Tumingin siya sa labas, sa direksyon ng puno ng balete. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Ang kapre sa puno ay hindi palaging natutulog. At mas mag-ingat ka sa mga espiritong nagugutom sa pagsisisi. Sila ang pinakamalakas. Tumayo si May, bigo. Aalis na sana siya nang pigilan siya ng matanda. May kinuha itong isang maliit na buhol ng mga pinatuyong dahon ng tawa-tawa. Itinali sa pulang sinulid. Ito, sabi niya, iniabot kay May. Ito ang magbibigay sa iyo ng lakas kung malakas ang loob mo. Tinanggap ni May ang munting agimat. Habang paalis, pakiramdam niya ay mas nabibigatan siya sa mga tanong na walang sagot. Pagdaan niya ulit sa tapat ng puno ng balete, mas malakas ang kilabot na naramdaman niya. Isang pakiramdam na pinagmamasdan siya. Mula sa itaas, napilitan siyang tumingala. At doon, sa isa sa mga malalaking sanga, may nakita siyang isang bulto, malaki madilim. Nakaupo, ang mga matay parang dalawang baga na nakatitig sa kanya sa gitna ng mga dahon. Hindi siya gumalaw. Hindi rin ito gumalaw. Nakatitig lang, nagmamasid. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Tumakbo siya. Hindi lumingon. Ang tanging naririnig niya ay ang ragasan ng sarili niyang dugo sa kanyang mga tainga at ang kalabog ng dibdib niya na parang gustong kumawala. Pagdating sa bahay, isinara niya ang pinto, ang mga bintana at ang kortina. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maialis sa isip ang dalawang bagang iyon na nakatitig mula sa kadiliman ng mga dahon. Ang bahay ay hindi na isang kanlungan, isa na itong kulungan. Sa desperasyon, muli niyang kinuha ang tala-arawan ni Ines. Hinanap niya ang anumang sagot, anumang paliwanag. At doon, sa mga huling pahina, natagpuan niya ito. Isang salaysay na isinulat sa nanginginig na kamay. Isinuko ko ang aking pangako sa kanya, kapalit ng kaligtasan ni na May at Clyde. Noong bata pa sila, nagkaroon ng matinding sakit si Clyde. Isang sakit na hindi kayang ipaliwanag ng mga doktor. Walang lunas, walang pag-asa. Lumapit ako sa kanya, kay Ina,
kay Lola Mabel. Humiling ako ng tulong at ibinigay niya. Ngunit may kapalit. Isang utang na loob na hindi mababayaran. Ang sabi niya, darating ang araw, sisingilin niya ang utang na ito. Hindi sa akin, kulahatin hahakin, kundi sa susunod na henerasyon. Sa isa sa aking mga anak, parang may nakadagan sa dibdib ni May. Hirap siyang huminga. Ang pagmamahal ng kanyang ina ay naging isang sumpa. Ang buhay nila ng kapatid niya ay isang hiram na sandali lamang. At sa gitna ng kanyang pagluluksa, muling tumunog ang telepono. Alam na niya kung sino ito bago pa man niya sagutin. Ang matamis ngunit makamandag na boses ni Lola Mabel ang bumati sa kanya. May, apo, naisip ko lang, baka kailangan mo ng kasama dyan. Baka nalulungkot ka. Hindi na pula. Okay lang ako. Sagot ni May. Pilit pinatatatag ang boses. Narinig niya ang isang mahinang tawa sa kabilang linya. Huwag kang magsinungaling sa akin na apo. Alam ko ang nararamdaman mo. Alam ko rin ang nabasa mo. Huminto ito saglit na tila hinahayaan ang bawat salita na bumaon. Kailangan nating mag-usap tungkol sa utang ng nanay mo. Ang utang na ikaw ang magbabayad. Bago pa man makasagot si May, ibinaba na nito ang telepono. Nakatulala lang siya. Ang init ng hiya, ng takot at ng galit ay sabay-sabay na umakyat sa kanyang pisngi. Galit sa kanyang lola, galit sa kanyang ina, galit sa sarili. Mula sa sala, narinig niya ang mahinang tawa ng kanyang kapatid, si Clyde. Naglalaro mag-isa gamit ang mga lumang laruan. Ang tawa nito ang tanging liwanag sa madilim na bahay. Ang tanging dahilan kung bakit kailangan niyang maging matatag. Tumingin siya kay Clyde. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At sa isang iglap, nawala ito. Tumigil sa pagtawa si Clyde. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi na mga mata ng isang bata. Ang mga ito ay naging dalawang bilog ng purong walang katapusang kadiliman. Ang imahe ng mga matang itim ni Clyde ay hindi maalis sa isip ni May. Nawala rin ito kasabay ng isang mabilis na pagkurap at ang kapatid niya ay bumalik sa pagiging inosenteng bata. Nagtataka kung bakit nakatitig sa kanya ang kanyang ate. Guni-guni lang ba? O isang babala? Ayon sa talaarawan ni Ines, ngayong gabi ang gabing may 9 na buwan. Isang petsang binilugan ng pulang tinta. Isang gabing puno ng babala, kaya't naghanda si May. Isinara niya ang lahat ng bintana at pinto. Nagwisik siya ng banal na tubig sa bawat pasukan. Ang maliliit na patak ng tubig ay parang mga sundalong nagbabantay. Nagsindi siya ng isang kandilang binasbasan sa maliit na altar kung saan nakalagay ang litrato ng kanilang ina. Ang tanging batas ngayong gabi, huwag mong sasabihin ang pangalan niya. Niyakap niya si Clyde na nooy nagsisimula ng matakot sa bigat ng katahimikan. Dito ka lang sa tabi ko ha, bulong niya. Ate, bakit po madilim? Tanong ng bata. Para hindi tayo makita ng monster, sagot ni May. Pilit pinapagaan ang sitwasyon. Si Lola po, monster? Napatigil si May. Shh! Huwag mong babanggitin. Bigla, sa gitna ng kanilang pag-uusap, sa sobrang pag-iingat na huwag masabi ang pangalan, isang pagkakamali ang nagawa niya. Isang maliit
halos hindi sinasadyang salita habang sinusubukan niyang pakalmahin ang kapatid. Hindi siya monster. Si Mama Belle. Natigilan siya habang huli na. Isang salitang malapit. Isang pangalang halos kapareho. Isang pinto na nabuksan. Kasabay noon, biglang umihip ang hangin. Isang hangin na hindi galing sa labas. Isang hangin na malamig at mabigat na nagmula sa loob mismo ng bahay. Pumagaspas ang apoy ng kandila at namatay. Kadiliman. At isang amoy, ang matamis na amoy ng sampagwita. Napakatamis, nakakasulasok. Niyakap ni May si Clyde ng mahigpit. Naririnig niya ang paghikbi ng kapatid. At sa likod ng hikbing iyon, may isa pa siyang narinig. Isang bulong. Direkta sa kanyang tainga ay may parang yelo ang bumuhos sa kanyang likuran. Imposible. Mag-isa lang sila ni Clyde sa loob ng bahay. Pero ang hiningang iyon sa batok niya. Ang boses na iyon. Nanginginig ang buong katawan niya. Sa gitna ng takot, naaalala niya ang pagmamahal sa ina, ang pangangailangang protektahan ang kapatid. Sa halip na sumigaw, sa halip na magparalisa sa takot, may ibang lumabas sa kanyang bibig. Isang salitang pilit, nanginginig, halos isang dasal. Lola ko, isang pabulong na pag-angkin. Hindi ang pangalang nagbukas ng pinto, kundi ang titulong nagpapaalala ng kanilang ugnayan, kahit gaano pa ito kasama. At sa isang iglap, tila humupa ang hangin. Ang nakakasulasok na amoy ng sampagwita ay unti-unting naglaho. Napalitan ng pamilyar na amoy ng kandila at lumang kahoy. Ang bigat sa hangin ay gumaan. Nanginig siyang muling nagsindi ng posporo. Sa unang pag-apoy nito, isang maliit na liwanag ang tumama sa madilim na screen ng kanilang telebisyon sa kabilang sulok. Hindi lang ang kanilang refleksyon ni Clyde ang nakita niya. Sa likuran nila, nakatayo ang refleksyon ng isang babaeng nakangiti. Isang nangiting hindi abot sa mata, isang nangiting malamig. Ang ngiti ni Lola Mabel. Kumislap ang apoy ng posporo at sa gulat ay napapikit si May. Pagdilat niya, wala na. Sila na lang ulit ni Clyde ang nasa refleksyon. Ngunit ang pakiramdam na may kasama sila sa dilim ay nanatili, kumakapit sa bawat sulok ng bahay. Ang katahimikan pagkatapos ng gabing iyon ay mas nakakatakot kaysa sa mga bulong. Bawat anino ay tila may sariling buhay. Bawat kaluskos ng sahig na kahoy ay isang banta. Hindi na natulog si May. Binantayan niya si Clyde hanggang sa mag-umaga. Ang anting-anting mula kay Mang Teban ay mahigpit niyang hawak sa isang kamay at ang talaarawan ng ina sa kabila. Paulit-ulit niyang binasa ang mga huling isinulat ni Ines. Naghahanap ng kahit anong nakaligtaan niya. At doon, sa isang pahinang halos magkadikit dahil sa mga tuyong luha, natagpuan niya ang isang katotohanang mas masakit pa sa takot. Patawarin mo ako, May, anak. Patawarin mo ako sa kasinungalingang ito. Ginawa kong panangga ang iyong pangalan. Ipinamukha ko sa kanya na ikaw ang may taglay ng dugo, na ikaw ang may marka. Ngunit ang lahat ng ito ay para protektahan ang iyong kapatid. Si Clyde. Siya ang tunay na tagapagmana. Siya ang may dalang liwanag at dilim. Ang kapangyarihang hinahangad ni Ina. Parang sinaksak si May sa dibdib. Isang panangga. Ginamit siya ng sarili niyang ina. Ngunit ang sakit ay agad na napalitan ng pag-unawa at isang nag-aalab na determinasyon. Ginawa iyon ni Ines dahil sa pagmamahal. At ngayon,
Si May na ang kailangang magpatuloy. Pumasok siya sa kwarto kung saan mahimbing na natutulog si Clyde. Ang mukha nito'y payapa. Walang kamalay-malay sa sumpang nakapalibot sa kanya. Hinaplos ni May ang buhok ng kapatid at sa sandaling iyon, sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa bintana, may nakita siyang kakaiba. Isang mahinang liwanag. Isang halos hindi makitang kislap ang nagmumula sa munting kamay ni Clyde na nakakuyom habang natutulog. Totoo nga. Habang nakatitig siya sa himalang iyon, isang tunog ang pumunit sa katahimikan. Isang bulong, hindi galing sa kung saan, kundi parang nanggagaling sa hangin mismo. Boses ni Lola Mabel. Malapit na. Ang tunay na halaga, ang dugo. Pero may kausap siyang iba. Isang boses na mas malalim, mas matanda, na hindi maintindihan ni May. Ang pakiramdam ay hindi na lang si Lola Mabel ang kalaban niya. May mas malaki, may mas nakakatakot. Biglang napahikbi si Clyde sa kanyang pagtulog na tila nararamdaman ang masamang enerhiya sa paligid. At kasabay ng hikbing iyon, tok, 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 tatlong mahihinang katok sa kanilang pinto. Napatayo si May, nanigas. Sino ang kakatok sa ganitong oras ng gabi? Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto. Ang bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa sariling mga tuhod na gustong bumigay. Sumilip siya sa maliit na butas ng pinto. Nandoon siya. Nakatayo sa labas. Si Lola Mabel. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay kasing lamig ng hangin ng gabi. Ang mga mata niya'y nakatitig diretso sa butas na para bang alam niyang nandoon si May at nakatingin. Hindi na siya isang refleksyon. Hindi na siya isang bulong. Totoo siya. At nasa labas siya ng kanilang pinto at sa katahimikan ng gabi, narinig ni May ang kanyang boses, malinaw at may awtoridad, na tumatagos sa kahoy ng pinto. Ibigay mo sa akin ang bata, May. Ito ang kapalaran niya. Hindi. Bulong ni May. Ang mga salitay halos hindi makalabas sa kanyang lalamunan. Niyakap niya ang pinto na para bang ang bigat ng kanyang katawan ay sapat na para pigilan ang anumang kasamaang nasa labas. Isang malamig na tawa ang narinig niya mula sa kabilang panig. Hangal na bata. Biglang yumanig ang buong bahay. Hindi ito lindol. Ito ay isang pag-uga na tila may sariling buhay. Umungol ang mga kahoy na haligi, gumalaw ang mga anino sa dingding, gumagapang na parang mga ahas. Ang mga bulong ay hindi na lang basta bulong. Naririnig na niya ang mga ito sa loob mismo ng mga pader. Mga tinig na nagmamakaawa, nagagalit, tinatawag ang pangalan ni Clyde. Ate, natatakot po ako. Umiiyak na sabi ng kapatid niya, nakakapit sa kanyang binti. Alam ni May na hindi sila ligtas sa loob. Ang bahay na dati nilang kanlungan ay naging isang bitag. Takbo, uutos niya sa sarili. Kailangan nating tumakbo. Sinunggaban niya ang kamay ni Clyde. Kinuha ang talaarawan at ang anting-anting sa ibabaw ng mesa. Walang plano, walang direksyon. Ang tanging alam niya ay kailangan nilang makalayo. Binuksan niya ang pinto sa likod bahay at hinila ang kapatid palabas sa madilim na gabi. Ang hangarin niya, ang bahay ni Mang Teban, ang tulong, ngunit ang daan patungo roon ay kailangan nilang lampasan ang puno ng balete. Habang papalapit sila, lalong lumalamig ang hangin, mas malamig pa kaysa sa hating gabi.
Nawala ang tunog ng mga kuliglig. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid at mula sa katahimikang iyon may narinig siyang isang tunog, isang himig, isang awit na malungkot at nakakakilabot. Nang tanawin niya ang puno, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Nandoon si Lola Mabel. Nakatayo sa paanan ng malaking puno, ang mga kamay ay nakaunat. Sa paligid niya ay may mga kandilang itim na nagliliyab at sa lupa ay may mga kakaibang simbolong iginuhit gamit ang abo. Nagmumula sa kanya ang himig, isang dasal sa isang lengguwaheng hindi pamilyar. Tila umuungol ang matandang puno, ang mga sanga nito'y dahan-dahang gumagalaw kahit walang hangin. Umiiyak ng malakas si Clyde. Itinuturo ang puno. Naintindihan ni May. Hindi siya hinahabol ni Lola Mabel. Hinihintay niya sila. Ito ang bitag. Ito ang lugar ng ritual. Isang malakas na kulog ang yumanig sa kalangitan. Kahit walang ulap, ang mga bulong ay lumakas, nagiging mga sigaw ng kaluluwang hindi matahimik. Tulong! Sigaw ni May, kahit alam niyang walang makakarinig. Sa desperasyon, binuklat niya ang tala-arawan. Ang mga pahina'y nililipad ng kakaibang hangin. May isang maikling dasal doon na isinulat ni Ines. Isang dasal sa lumang Tagalog na hindi niya lubos maintindihan. Pero wala na siyang pagpipilian. Habang patuloy sa pag-awit si Lola Mabel, sinimulang bigkasin ni May ang mga salita mula sa tala-arawan. Nanginginig. Nabubulol. Ngunit buo ang loob sa ngalan ng unang liwanag. Sa dugo ng aking dugo, isinasara ko ang pinto. Sa bawat salitang binibigkas niya, ang anting-anting sa kanyang kamay ay nagsimulang uminit. Isang mahinang liwanag ang nagmula rito. Napansin ito ni Lola Mabel. Tumigil ito sa pag-awit at tumingin sa kanya. Ang mga matay nag-aapoy sa galit. Ngunit huli na. Natapos ang ritual. Itinaas ni Lola Mabel ang kanyang mga kamay at mula sa puso ng puno ng balete, isang makapal at itim na enerhiya ang gumapang palabas. Isang aninong may sariling buhay. Nagtipon ito. Naging isang bola ng purong kadiliman at dahan-dahang lumutang. Papunta sa direksyon nila ni Clyde. Ang itim na enerhiya ay gumagapang na parang isang nilalang na uhaw. Hindi ito mabilis. Dahan-dahan. Tila ninanamnam ang takot na nagmumula sa kanila. Niyakap ni May si Clyde. Itinago ang mukha nito sa kanyang dibdib habang siya mismo'y hindi maialis ang tingin sa papalapit na kadiliman. Wala ka nang magagawa, May. Narinig niyang sabi ni Lola Mabel. Ang boses ay puno ng tagumpay. Iyan ang kapangyarihan ng ating mga ninuno. Ang kapangyarihang dapat sanay sa akin, mga ninuno, dugo. Ang mga salita ay umaling-aungaw sa isip ni May. Naalala niya ang sinulat ng kanyang ina. Siya ang may dalang liwanag at dilim. Ang kapangyarihan ay hindi lang kay Lola Mabel. Dumadaloy din ito sa kanila, sa kanya. Ang takot sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Ngunit may isang bagong damdamin ang sumibol at lumamon dito. Galit. Isang dalisay na galit para sa babaeng sumisira sa kanilang pamilya, para sa babaeng gustong kunin ang kanyang kapatid. Hindi, bulong niya sa sarili, at pagkatapos, mas malakas. Hindi. Binitawan niya si Clyde at humakbang pasulong. Hinarap ang gumagapang na anino. Ang anting-anting sa kanyang kamay ay nagliliyab na sa init. Naalala niya ang babala sa tala-arawan.
Huwag mong sasabihin ang pangalan niya. Ngunit paano kung iyon mismo ang kailangan niyang gawin? Hindi sa takot, kundi sa galit. Hindi bilang biktima, kundi bilang kapamilya. Isang pag-angkin. Lola Mabel. Sigaw niya. Ang boses ay basag ngunit puno ng isang kapangyarihang hindi niya alam na taglay niya. Tigilan mo na to. Sa pagtawag niya sa pangalan nito, hindi sa takot kundi sa pagsuway, ang itim na enerhiya ay bahagyang natigilan. Ngunit hindi iyon sapat. Patuloy pa rin itong gumagapang. Alam ni May na hindi lang pangalan ng kanyang lola ang kailangan niyang tawagin. Kailangan niyang tawagin ang pangalan ng kapangyarihang nasa loob niya. Ang kapangyarihang kinatatakutan niya. Ang dugong aswang na itinago ng kanyang ina. Pumikit siya. Hindi na niya tinignan ang anino. Sa halip, tinignan niya ang kadiliman sa loob niya. At sa unang pagkakataon, hindi niya ito nilabanan. Inangkin niya ito. Sa dugo ni Ines, nagsimula siya. Ang boses ay mas malalim, mas matatag. Sa pangakong binitawan at sa utang na siningil, nagsimulang umihip ang hangin sa paligid niya. Ngunit hindi ito ang malamig na hangin ng ritual. Ito ay isang hangin na mainit na tila nagmumula sa kanya. Ang mga tuyong dahon sa lupa ay umikot sa kanyang paanan. Binuksan niya ang kanyang mga mata. At sa pagkakataong ito, ang mga ito'y hindi na puno ng takot. Isang matinis na tunog ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi ito sigaw ng tao. Ito ay isang atungal. Isang atungal na nagmula pa sa sinaunang panahon. Isang atungal na puno ng galit at sakit at kapangyarihan. Kasabay ng atungal na iyon, isang puwersa ang sumabog mula sa kanya. Hindi ito liwanag, hindi rin ito anino. Ito ay isang bagay na nasa gitna. Isang kulay abong enerhiya ang bumangga sa itim na kapangyarihang gumagapang. Nagbanggaan ang dalawang puwersa sa gitna. Nag-uumpugan. Naglalaban. Ang hangin ay napuno ng tunog ng nababasag na salamin at ng mga sigaw ng mga kaluluwa. Nakatayo si May sa gitna ng lahat. Ang kanyang buhok ay iwinawagayway ng magkasalungat na hangin. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Lola Mabel. Ang batang kinatakutan nito, ang batang ginamit niyang panangga, ay lumalaban na. Ang puno ng balete ay naging sentro ng isang bagyo. Dalawang magkasalungat na puwersa ang nagbabanggaan. Ang kulay abo at ang itim. Lumilikha ng mga kislap ng liwanag na parang kidlat sa madilim na gabi. Si May ay nakatayo sa isang panig, si Lola Mabel sa kabila. Sa pagitan nila ay ang digmaan ng kanilang dugo. Paano? Sigaw ni Lola Mabel. Ang boses ay hindi na mahinahon, kundi puno ng galit at hindi makapaniwala. Dapat ay mahina ka. Dapat ay takot ka. Natatakot nga ako. Umamin si May. Ang boses ay nanginginig ngunit matatag. Pero mas nangingibabaw ang pagmamahal ko sa kapatid ko kaysa sa takot ko sa iyo. Itinulak niya ang kanyang lakas at ang kulay abong enerhiya ay lumakas. Tinutulak papalayo ang itim na anino. Ngunit si Lola Mabel ay hindi nagpatalo. Iwinasiwas niya ang kanyang mga kamay at ang mga ugat ng puno ng balete ay biglang nabuhay. Gumapang sa lupa na parang mga ahas, papunta sa direksyon ni May. Umiwas si May. Ang mga ugat ay sumasalpok sa lupa, nag-iiwan ng malalalim na bitak.
Ang laban ay hindi na lang tungkol sa enerhiya. Ito ay pisikal na. Hindi mo alam ang ginagamit mo, bata. Sigaw ni Lola Mabel. Iyan ay isang sumpa. Isang dilim na lalamon sa iyo ng buo. Sinusubukan nitong sirain hindi lang ang katawan ni Mai, kundi pati ang kanyang isip. Ngunit naalala ni May ang mga salita sa tala-arawan. Ang liwanag at dilim. Hindi ito sumpa. Ito ay balanse. Habang umiiwas sa mga ugat, tumakbo si May papalapit sa matanda. Kailangan niyang tapusin ito. Hindi sa pamamagitan ng purong lakas, kundi sa pamamagitan ng puso. Nang malapit na siya, hindi niya sinubukang saktan ang kanyang lola. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi nito inaasahan. Sa nanginginig na kamay, inilabas niya ang anting-anting mula kay Mang Teban at ang banal na tubig na dala niya. Itinapon niya ang tubig sa direksyon ng matanda. Napasigaw si Lola Mabel nang tumama ang tubig sa kanya. Hindi ito nakasunog, ngunit tila ito'y nagpabigat sa koneksyon niya sa madilim na enerhiya. Humina ang pag-atake ng mga ugat. Iyon na ang pagkakataon ni May. Gamit ang natitirang lakas, itinulak niya ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito itinutok sa kanyang lola. Itinutok niya ito sa pinagmumulan ng lahat, sa puso ng itim na enerhiya na lumabas mula sa puno. Kasabay noon, sumigaw siya. Hindi isang atungal ng galit, kundi isang pakiusap. Isang pakiusap na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nanay. Sa isang iglap, tila may nagbago sa hangin. Ang kulay abong enerhiya ni May ay biglang nagkaroon ng kislap ng liwanag. At mula sa kung saan, isang imahe ang nabuo sa gitna ng labanan. Ang imahe ni Ines. Hindi isang multo, kundi isang alaala na may bigat. Nakangiti ito at tumango kay May. Ang liwanag ay sumabog. Nilamon nito ang itim na enerhiya. Nilamon nito ang mga gumagapang na ugat. At binalot nito si Lola Mabel. Isang nakabibinging sigaw. Ang sigaw ng isang taong natalo, hindi ng lakas, kundi ng pagmamahal. At pagkatapos, katahimikan. Nawala ang hangin, nawala ang mga anino. Ang puno ng balete ay muling naging isang ordinaryong puno. Si Lola Mabel ay nakaluhod sa lupa, hindi na gumagalaw. Ang mga matay nakatitig sa kawalan, na tila may nakitang hindi kayang tanggapin ng kanyang isip. Ang madilim na enerhiya ay naglaho na. Ngunit bago tuluyang maglaho ang liwanag, lumingon ang imahe ni Ines kay Lola Mabel. At sa huling sandali, narinig ni Mai ang isang bulong mula sa kanyang ina. Isang bulong na puno ng lungkot at pagpapatawad. Patawad, ina. Pagkatapos, nawala na rin ito. Humingal si May at bumagsak sa kanyang mga tuhod. Nanginginig, pagod na pagod. Ngunit nagtagumpay. Tumingin siya sa kanyang lola, na ngayoy isa na lamang matandang babae na talunan. At sa mga mata nito, bago ito tuluyang mawalan ng malay, may nakita si May na isang huling kislap ng takot. At narinig ang huling mga salita nito, pabulong. Hindi siya ang katapusan, paparating na ang uhaw. Ang katahimikan na sumunod sa sigaw ay mas mabigat kaysa sa anumang ingay. Ang hangin ay hindi na gumagalaw. Ang puno ng balete ay isa na lamang anino sa dilim. Nananatiling nakaluhod si May. Ang lakas ay unti-unting umaalis sa kanyang katawan.
Bawat paghinga ay isang pagod. Bawat pintig ng puso ay isang pasasalamat na buhay pa siya. Ateb, ang boses na iyon, ang boses ng kanyang kapatid, dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Clyde ilang metro mula sa kanya. Ang mga mata'y malaki at pununo ng luha ngunit hindi natakot. Tumakbo ito papunta sa kanya at yumakap ng mahigpit. Ate May, niyakap niya pabalik si Clyde. Isinubsob ang muka sa buhok nito. Nilalanghap ang amoy ng kanyang kapatid. Ang amoy ng buhay, ng pag-asa. Hinarap niya ito at tinignan ang mga mata. Normal na ang mga ito. Ang mga mata ng isang batang nagmamahal sa kanyang kapatid. At sa gitna ng lahat ng pighati, napangiti si May. Okay na. Tapos na, Clyde. Ligtas ka na. Tumingin siya sa direksyon kung saan nakalupasay si Lola Mabel. Isang anyong walang malay sa ilalim ng puno. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gusto niyang magalit, ngunit wala nang natirang galit sa kanya. Pagod na lang. At isang kakaibang awa. Mula sa di kalayuan, umalingaw-ngaw ang sirena ng isang ambulansya. Siguro may nakarinig sa ingay. Siguro may tumawag. Hindi na mahalaga. Hinila ni May si Clyde palayo sa lugar na iyon. Palayo sa puno. Palayo sa kanyang lola. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang bahay, kasabay ng unti-unting pagsikat ng araw, nagsimula siyang mag-isip. Ang kapangyarihang ginamit niya, hindi ito masama. Hindi rin ito mabuti. Ito ay bahagi lang niya. Ang dugo ng babaylan na nagbibigay liwanag. Ang dugo ng aswang na nagbibigay lakas. Hindi ito sumpa. Isang balanse lang pala. Naunawaan na niya ngayon ang ipinaglalaban ng kanyang ina. Ang pagtanggap. At sa pagtanggap na iyon, may kasamang kapatawaran. Pinatawad niya ang kanyang ina sa mga lihim nito. At sinubukan niyang patawarin ang kanyang lola sa galit nito. Pagdating sa bahay, hiniga niya si Clyde sa kama. Agad itong nakatulog, pagod sa takot at sa mga pangyayari. Lumapit si May sa bintana at tumingin sa labas. Tanaw niya mula roon ang tuktok ng puno ng balete na ngayon ay tinatamaan na ng ginintuang sinag ng umaga. Ang lahat ay tila bumalik na sa normal, ngunit alam niyang hindi na. Sa ilalim ng puno sa lugar kung saan naganap ang ritual, tila may isang aninong mas maitim kaysa sa ibang anino. Isang aninong naiwan, isang bakas. Dati, ang makita iyon ay magdudulot ng kilabot sa kanya. Ngunit ngayon, wala na ang takot. Napalitan ito ng isang tahimik na pag-unawa. Ang mundo ay may liwanag at dilim at siya ay nakatayo sa gitna. Hindi na siya tatakbo. Hindi na siya magtatago. Siya ang magiging tagabantay. Naalala niya ang huling bulong ng kanyang lola. Ang uhaw. Hindi pa ito tapos, ngunit sa ngayon, may kapayapaan. Inti wista na niya tay manbuhadi. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng mga tricycle sa kalsada. Ang tawanan ng mga bata sa hapon. Ang sigaw ng nagtitinda ng taho tuwing umaga. Ang mga ordinaryong tunog na ito ay bumalik na sa buhay ni May at Clyde. Tila isang masamang panaginip lang ang lahat. Si Lola Mabel ay nasa isang ospital sa bayan. Walang pisikal na sugat, sabi ng mga doktor. Ngunit ang isip nito ay nasa isang lugar na malayo.
nakatitig sa kawalan. Hindi na ito nagsasalita. Si May sa kabilang dako ay nagsimula ng magsalita ulit. Sa umpisa ay kay Clyde lang, pagkatapos ay sa mga kapitbahay, at sa wakas, bumalik siya kay Mang Teban. Dinalhan niya ito ng pagkain bilang pasasalamat. Tahimik lang na tumango ang matanda. Ang mga matay puno ng pag-unawa at paggalang. Hindi na sila nag-usap tungkol sa puno o sa ritual. Hindi na kailangan. Isang hapon, habang naglalaro si Clyde sa kanilang bakuran, biglang may nahulog na mangga mula sa puno. Isang malakas na kalabog. Napatalon si May. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang pagyanig ng bahay, ang pag-atake ng mga ugat. Ngunit sa sumunod na sandali, nakita niya ang mangga sa damuhan at ang natakot na ibon na lumipad mula sa sanga. Huminga siya ng malalim at napangiti. Ang takot ay nandoon pa rin. Siguro'y hindi na ito mawawala, ngunit hindi na siya alipin nito. Isa na lang itong paalala. Pumasok siya sa loob ng bahay, kung saan nakasabit ang larawan ni Ines na may isang kandilang laging nakasindi sa tabi. Sumunod sa kanya si Clyde, hawak ang nahulog na mangga. "Para kay nanay," sabi ng bata. Inilalagay ang prutas sa maliit na altar. Ngumiti si May. Kinuha niya ang kamay ni Clyde at itinapat sa kanyang noo. "Maano po, kapatid?" sabi niya. Isang birong puno ng pagmamahal. Ginawa rin iyon ni Clyde. Kinuha ang kamay ni May. "Maano po, ate?" Sa simpleng ritual na iyon, sa harap ng larawan ng kanilang ina, naramdaman ni May ang isang kumpletong kapayapaan. Ito ang kanyang mundo. Ito ang kanyang ipaglalaban. Kinagabihan, habang pinagmamasdan niya si Clyde mula sa bintana, may napansin siyang kakaiba sa kabilang kalsada. Isang lalaki. Hindi ito taga roon. Ang suot nito'y masyadong formal. Isang itim na coat sa gitna ng init ng Pilipinas. Nakatayo lang ito, nakasandal sa isang poste ng ilaw at tila nagmamasid sa kanilang bahay. Hindi ito nagtatago. Nang maramdaman nitong nakatingin si May, dahan-dahan itong tumingin sa kanya. At sa gitna ng dilim, sa ilalim ng ilaw ng poste, ngumiti ito. Isang nangiting hindi niya maintindihan. Hindi ito masama, hindi rin mabuti. Isang nangiting puno ng lihim. Isang nangiting nagsasabing, "Alam ko kung sino ka." Pagkatapos, tumalikod ito at naglakad palayo na wala sa kadiliman. Hindi natakot si May. Ngunit alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang laban ni Lola Mabel ay simula pa lamang. At may mga iba pa, nagmamasid, naghihintay.